Ito yung part 3 kung saan i-assemble natin ang kanyang makina at tapos na natin siyang malinis ang kanyang dalawang cranky shell. So ito naman ang bagong papalit natin na set na crankshaft guys. Ito ay sa kabilang makina no. Ito ay never ding napalitan ng connecting rod at ito din ay original pa lahat. So ito naman yung nauna niyang crankshaft, ito din ay original guys. Kaya lang sira na ang kanyang connecting rod at nida natin siyang palitan. Kung Okay. nakita nyo ang part 2 guys, doon ko pinakita sa inyo at pinarinig ang tunog ng kanyang connecting rod. Kapag pinaikot mo ang kanyang connecting rod guys sa kanyang crankshaft ay meron talagang sabit ang kanyang stick bearing. Kaya nagkaroon siya ng ganong ingay. Ngayon, itong part 3 guys ay kung saan i-assemble natin ang kanyang makina. Kasi dito na natin malalaman kung totoo ang ating hinala na ang problema ng kanyang motor ay walang iba kundi connecting rod. Malaki din ang kanyang side play at the same time guys, mayroon ding problema ang kanyang stick bearing sa lumo. Kapag pinaikot natin siya ng dandahan, may part na parang sumasabit siya. So yun ang dahilan kung bakit maingay na talaga ang kanyang connecting rod. So kung bibili ka ng connecting rod guys, kung replacement is nasa mga 700 to 900 lang ang replacement no. Depende sa brand o klase ng connecting rod. Tapos magkapalit na tayo ng dalawang side bearing na 6304. Magkapare po ang side bearing ng left at saka right crankshaft natin. So ito na po ang kanyang papalit natin na bagong set guys no. Ito din ay original at ang kanyang side bearing din original. Lahat yan ay goods guys. Isalpak na natin sa ating motor na inaayos. So Okay. itong pisa guys na kakabit ko ay hindi ko muna pinabayaran si pare kasi nga is para makatipid siya no. At siyempre sinaswap lang natin siya so wala namang nawawala sa akin. Kaya lang ang sinwap niya ay sira na connecting rod na. Pero doon is kung meron tayong customer naman makikwento ng ganyan, pwede na natin siyang ibenta guys kahit palitan natin ng bagong connecting rod. Pero as Okay. tulong ko sa kanya para ang mabayaran niya is ano na lang oil, gasket at saka libor na lang kanyang maggasto, less makakatipid siya guys. So Okay. before natin siya symbol, maglagay muna tayo ng oil sa ating transmission no. Since nahugasan natin siya ng maigi at wala na yung mga oil sa kanyang gear. So ilagay na natin ang ating crankshaft. So napakadali lang po ilagay ng crankshaft guys. No need nang lagyan ng no need nang gagamit ng butin torch no. Kasi napakalambot lang po ipasok ng crankshaft ng mga ganitong design ng mga makina. So lagyan natin na siyang oil tapos ihulog lang natin siya guys. Automatic papasok yan. Di katulad sa XR125 guys, sa right side na bahagi napakahirap ipasok ng side bearing no. So kailangan mo pang bagahin ang makina para bubuka yung luluwag yung cranky shell niya sa side bearing saka sa papasok. Magkaparada dyan sa MIUI 125 na kailangan natin gumamit ng butin torch. Pero ito guys, no need no. Both side ng crankshaft is napakalambot lang siya ipasok. Next, lagyan natin ang kanyang kickstarter. So sa baba ng kickstarter guys, meron siyang washer yan na baka makalimutan nyo na meron siyang washer sa ibabaw. So ilagay natin ang next ang kanyang center gasket guys. Kapag mga 110cc na motor, halos yan guys is meron siyang gasket sa sentro no, ng ating makina. Di katulad ng mga 125, 150 is wala na siyang center gasket. Ito guys, naglagay ako ng Okay. liquid gasket sa magkabilang crankcase no. Sinisiguro ko lang na hindi siya magkaroon ng leaking. Kasi itong ginamit ko ng gasket guys ay replacement lamang at hindi siya original. So may mga ibang butas dyan na medyo nag-overlap siya. So ang ginawa ko is naglagay ako ng liquid gasket para dumikit yung gasket na nilagay natin sa gitna. Tapos ito rin kabilang crankcase guys, nilagyan ko rin siya ng sa liquid gasket para didikit talaga ang makabila ang crankcase guys. So depende rin sa inyo kung maglalagay kayo hindi. Pero sa akin nilagyan ko siya guys para sure talaga na hindi mababakjap ang trabaho kasi napakahirap talaga pag ang center crankcase ay magkaroon ng leaking o tulo sa gitna. Baklas talaga lahat ng pisa guys. Back to zero talaga kapag ito ay nagkaroon ng back job. So ngayon kapag nalagay na natin dalawang crankcase kasi napakadali lang ilagay guys kasi guys hindi na sa natin kailangan pang pukin kasi no need nang gagamit ng butin torch. So nasalpak natin ang dalawa. Ang next naman ilagay natin lahat ng mga bolt. Nasa mga 7 po ang bolt ng ating crankcase shell no. Ang isa dyan is makakabit na natin dun sa right side na bahagi sa kanyang clutch. Yung pinakamahabang bolt sa kanyang clutch guys. Yun po ang pangpalong bolt ng ating crankcase.
So meron niyang mga height guys, dapat naka-uniform po lahat ng height dyan. Bawal yung sobrang taas. So kapag mayroong sobrang taas naman dyan, ilipat nyo at hanapin yung butas para sa kanya talagang kalalagyan. Kasi hindi po natin pilitin kapag mahaba yung bolt, masisira o mabubutas yung crankcase kapag hinigpitan natin. Yun lang po ang technique guys o paraan. Kapag nalimutan nyo kung saan ilagay yung mga bolt sa ating crankcase. So kapag ikaw yung nagdi-DIY, first time mo nakabaklas, at least guys, tandaan nyo kung saan ang pinakamataas at pinakamaikling bolt para sure bolt talaga na hindi kayo madisgrasya o makrack yung makina. So ang paghigpit natin ito guys ay harap-harap lang, no. So sa right side, sa kabila naman na bahagi, ang purpose doon is para pantay ang paghigpit o paglock ng ating crankcase shell at hindi siya tumagilid. At ang magiging resulta guys ay napaka-smooth ang pag-ikot ng ating crankshaft assembly, no. Kapag maganda ang pagkalapat ng ating mga bolt sa ating crankcase shell. Kasi ito yung pinaka-importante guys. Dapat yung crankshaft natin assembly is napaka-smooth ikutin at hindi siya mahirap paikutin. Kasi kapag mahirap siya paikutin, ibig sabihin guys, tumagilid ang paghigpit nyo sa bawat kabilaang bolt. So yun po ang magiging resulta. Tapos bawat higpit guys ay ikot-ikutin nyo ang crankshaft, no. Crankshaft nyo para ma-monitor nyo ang sitwasyon ng crankshaft at hindi siya nagkaroon ng pag-stack up kapag pinaikot natin yung crankshaft natin sa gitna. Ngayon kapag nilapat natin lahat ng mga bolt guys sa ating crankshaft, ay pwede natin siya paikot-ikotin, yun, no? Dapat ganyan po ka-smooth at meron din play ang kanyang transmission guys sa sprocket na parte, no? Kasi kapag walang play yan, ibig sabihin mali din ang pag-assemble natin transmission. Wala na lang ang kanyang clutch head at saka ang kanyang block. Since marami natin yung video nyo guys, no? Pwede nyo hanapin ng full video kapag naghanap kayo ng full video. Kaya rekta natin ito pag salpak sa kanyang motor. 1 hour later. At ito na guys, naisalpak na natin ang kanyang motor. At syempre, shout out sa iyo boss, pare, salamat sa tiwala at pagpunta natin sa ating mounting shop. Ngayon guys, ang kulang na lang is pagpaandar natin sa kanyang motor, no? So ngayon, ang kanyang noon ng crankshaft guys ay sinantabi na natin yon. At ang kanyang noon ng crankshaft guys, doon yun, no? Yun, sinop natin yan at wala na siyang mabayaran pa. Before natin paandarin ang kanyang motor guys, nais ko muna parinig sa inyo ang motor niya nung hindi pa natin siya pinalitan ng connecting rod. Let's go! Lagi mo. Pao ang tambot ayun, tanggang tambot suali. Ito naman tunog na kanyang makina pagkatapos nabalitan natin ng bagong crankshaft assembly. Let's go. Oh my God! Wow! Yun know, wala na ang tunog ng kanyang makina. Natunog lang pag connecting rod dahil napalitan natin siya ng bagong crankshaft assembly. Kapag yung motor ay Kimco Visor, mapa Honda, mapa China, kapag ganitong tunog talaga guys, marinig nyo sa inyong makina, ang problema nyan ay connecting rod. Yun lang guys, no, sa araw nito, sana may tutunan kayo. At siyempre, see you sa aking next video, Ride Check Shout out sa ating nakapasipag na mekanik po. Ayos.